Hindi ka namin anak. Ang nakakagulat na sikreto ng aking toxic na ama at ina na sumira sa buong buhay ko, hanggang isang lihim na dokumento ang nagpabago sa lahat. Ako si Renz de los Santos, 24 taong gulang. Lumaki ako sa isang bahay na puno ng sigawan, paninisi at paghamak. Habang ang ibang bata ay inuuwi ng kanilang mga magulang ng may yakap at ngiti, ako naman ay umuuwi sa bahay na tila isang kulungan. Ang ama kong si Rogelio ay mahilig magmura at magalit kahit sa pinakamaliit na pagkakamali. Ang ina kong si Lorna ay tahimik sa harap ng ibang tao, ngunit kapag nakasara na ang pinto ng aming bahay, isa siyang malamig at mapanakit na babae. Hindi ko alam noon na may mas mabigat pa pala silang itinatago. Bata pa lamang ako, ramdam ko ng iba ang trato nila sa akin. Kapag nagkamali ang kapatid kong si Jessa, sasabihin nila, bata pa kasi siya. Pero kapag ako ang nagkamali kahit kaunti lang, wala kang silbi. Pabigat ka. Sana hindi ka na lang ipinanganak. Tuwing maririnig ko iyon, parang may kutsilyong paulit-ulit na tumutusok sa puso ko. Minsan, umuwi akong may medalya mula sa school. Masaya akong ipinakita iyon sa ama ko. Pa, first honor po ako. Tumingin siya sa medalya. Sandaling katahimikan. Pagkatapos ay malamig niyang sinabi, medalya lang yan. Hindi ka naman yayaman dyan. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Samantalang nang makatanggap ng simpleng certificate ang kapatid ko, nagkaroon pa sila ng handaan. Doon ko unang naramdaman na parang may mali. Isang gabi, 17 taong gulang ako noon. Narinig kong nagtatalo ang mga magulang ko sa kusina. Tahimik akong lumapit. Hindi nila alam na naririnig ko sila. Biglang sumigaw ang ama ko. Kasalanan mo ito. Kung sinabi mo agad ang totoo noon, hindi tayo aabot sa ganito. Sumagot ang ina ko. Paano ko sasabihin? Bata pa siya. Tumigil ako. May malamig na pakiramdam na gumapang sa katawan ko. Ano ang tinutukoy nila? Pagkatapos ay narinig ko ang pinakanakakagulat na salita. Hindi naman natin tunay na anak si Renz. Parang huminto ang oras. Nanghina ang tuhod ko. Nanginginig akong bumalik sa kwarto. Hindi ako nakatulog buong gabi. Paulit-ulit na umalingaw sa isip ko ang sinabi nila. Hindi naman natin tunay na anak si Renz. Makalipas ang ilang linggo, hindi na ako mapakali. Habang wala sila sa bahay, naghanap ako ng mga lumang dokumento. Sa isang lumang kabinet na laging nakalok, may nakita akong folder. Nanginginig ang mga kamay ko habang binubuksan iyon. At doon ko nakita ang isang papel. Adoption records. Nakasulat ang pangalan ko. Halos mawalan ako ng hininga. Totoo pala. Ampon ako. Ngunit mas malala pa ang sumunod kong nabasa. May sulat na nakalakip. Ang sulat ay mula sa biological mother ko. Nakasaad doon. Kung sakaling hanapin niya ako balang araw, sabihin ninyong mahal na mahal ko siya. Napilitan lamang akong ipaampon dahil wala akong kakayahang buhayin siya noon. Tumulo ang luha ko. Buong buhay ko, akala ko itinapon ako. Pero ang totoo, minahal pala ako. Kinagabihan, hinarap ko ang mga magulang ko. Ibinagsak ko ang folder sa mesa. Namutla sila. Ano ito? Tahimik. Wala ba kayong balak sabihin sa akin? Nanginginig ang boses ng ina ko. Renz T. Pero sumigaw ako. Huwag ninyo akong tawaging anak kung hindi ninyo kayang tratuhin na parang anak. Tahimik ang buong bahay. Maging ang ama kong laging galit ay hindi makapagsalita. Pagkatapos ng ilang minuto, nagsalita siya. Ngunit hindi ako handa sa maririnig ko. Hindi ka namin minahal dahil kamukha mo ang tunay mong ama. Napatingin ako sa kanya. Ano nang ibig mong sabihin? Napaupo siya. At doon niya inamin ang mas malaking sikreto. Lumabas ang katotohanan. Ang biological father ko pala ay dating matalik na kaibigan ng ama kong si Rogelio. Nagkaroon sila ng matinding alitan tungkol sa pera at negosyo. Nasira ang kanilang pagkakaibigan. Nang mamatay ang kaibigan niya sa isang aksidente, ako ang naiwan. Ako ang naging paalala ng galit na hindi niya kailanman nalimutan. Kaya sa loob ng maraming taon, sa akin niya ibinuhos ang galit na hindi naman ako ang dahilan. Napaiyak ang ina ko.
Araw-araw kitang gustong protektahan, pero natakot ako sa ama mo. Unang pagkakataon kong nakita silang parehong umiiyak. Ngunit huli na ang lahat. Napakaraming taon na ang nasayang. Ilang buwan matapos ang komprontasyon, umalis ako sa bahay. Nagsimula akong magtrabaho. Mahirap. Masakit. Nakakatakot. Pero sa unang pagkakataon sa buhay ko, malaya ako. Kalaunan, natagpuan ko ang biological mother ko. Nang magkita kami, mahigpit niya akong niyakap. Pareho kaming umiiyak. Paulit-ulit niyang sinabi, "Patawad, anak ti. Hindi kita kinalimutan kahit isang araw." At sa unang pagkakataon, naramdaman ko kung ano talaga ang ibig sabihin ng salitang pamilya. Hindi dugo. Hindi apelyido. Hindi legal na dokumento. Kundi pagmamahal. Makalipas ang ilang taon, natutunan kong patawarin ang mga taong nanakit sa akin. Hindi dahil tama ang ginawa nila, kundi dahil ayokong dalhin habang buhay ang bigat ng kanilang pagkakamali. Ang galit ay parang tanikala. Kapag hindi mo binitiwan, ikaw rin ang nakakulong. Moral lesson. Ang pagiging magulang ay hindi nasusukat sa dugo o papel, kundi sa pagmamahal, pag-aaruga, at paggalang. Ang galit at sama ng loob na pinapasa sa ibang tao ay nagdudulot lamang ng panibagong sugat. Ngunit ang katotohanan, pagpapatawad at pagmamahal ay may kapangyarihang putulin ang siklo ng sakit at magsimula ng bagong buhay.